Hello everyone! Welcome back to my channel. This is Mary J. Alvarate, and today we are going to dive into one of the most expressive elements in music, and that is musical dynamics. At kung gusto mo naman maging buhay-buhay ang inyong performance, this is the secret. Kaya, stay tuned and keep watching. So ano nga ba ang musical dynamics? Ang dynamics ay tumutukoy sa lakas o hina ng tunog. At ginagamit natin ito upang maipahayag ang ating damdamin o emosyon sa ating performance o sa ating pagkanta. Imagine kung puro lakas lang ng tugtog ang naririnig mo, nakaka-stress. Pero kung puro naman mahina ang naririnig natin, masyado namang boring. O kaya kailangan ay mayroong balanse. Ang mga musician ay gumagamit ng pangalan o simbolo para maipahatid ang kanilang iba't ibang damdamin sa musika. Ang musical word para sa malakas na tunog ay tinatawag natin na forte. Forte na may simbolong letrang F. Forte, F, malakas na tunog. Fortissimo naman ang tawag natin sa tunog na mas malakas. Fortissimo, FF, mas malakas. Kung merong malakas at merong mas malakas, si fortissimo naman ang pinakamalakas. Fortissimo, FFF, pinakamalakas. Una na rito ang salitang piano o sinisimbolo ng letrang P na ang ibig sabihin ay mahina. Piano, P, mahina. Ang musical term naman para sa mas mahinang tunog kaysa sa piano ay tinatawag nating pianissimo na may simbolong PP. Pianissimo, PP, mas mahinang tunog. At ang pinakamahina naman ay tinatawag nating pianissimo na may simbolong PPP. Pianissimo, PPP, napakahina o pinakamahina. May pagkakataon din na ang piyesa ay may bahagi na di masyadong malakas at di naman masyadong mahina ang tunog. Sa sitwasyong ito, ginagamit natin ang mezzo, na ang ibig sabihin ng salitang mezzo ay medium sound. Mezzo forte or MF na ibig sabihin ay medium loud. Mezzo piano naman or MP na ang ibig sabihin ay medium soft. May mga pagkakataon din na hindi agad malakas o mahina ang tunog, kundi unti-unti itong nagbabago. Kaya dito pumapasok ang tinatawag nating crescendo at decrescendo or diminuendo. Crescendo na ibig sabihin ay unti-unting lumalakas. Ang crescendo ay sinusulat ng pangalan o di kaya naman ay simbolo. Decrescendo or diminuendo naman ang tawag kung ang tunog ay paunti-unting humihina. Ang decrescendo or diminuendo ay maaaring isulat ang pangalan o di kaya naman ang simbolo nito. Narito ang ating dynamic scale at ang iba't ibang letra. Sa puntong ito ay ilalagay natin ang ating mga letra sa ating dynamic scale. Una, FFF, fortissimo. Saan natin ilalagay ang fortissimo? Tama! Ito ay nasa pinakamataas na bahagi ng ating dynamic scale. PPP, pianissimo. Saan naman natin ilalagay si pianissimo?
Siya ay nasa pinakamababang bahagi ng ating dynamic scale. FF or fortissimo. Si fortissimo naman ay nasa ibabang bahagi ni fortissimo. PP or pianissimo. Si pianissimo ay nasa itaas ni pianissimo. Forte or F, forte. Ito naman ay nasa ibabang bahagi ni fortissimo. Paano naman si P or piano? Siya naman ay nasa itaas na bahagi ni pianissimo. MF or ang tinatawag natin na mezzo forte. Si mezzo forte ay nasa ibaba ni forte. At MP or mezzo piano ay nasa ibabaw ni piano. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Ngayon, alam niyo na ang kahulugan at kahalagahan ng musical dynamics. Hindi lang basta lakas o hina ito. It's the soul of your music. There you go! Kung may natutunan ka, give this video a thumbs up and subscribe for more music tips at mag-comment ka na rin kung ano ang susunod nating topic na pag-uusapan next time. Hanggang sa muli nating pagkikita, lagi niyong tatandaan, keep learning, keep playing, and always play with your heart. Inspirasi tanpa batas, you know who I am. Notasi berotasi telepatis.